Hello? Hello? Hi, good evening po. Sino po sila? Si Jelay. Jelay, kamusta ang buhay-buhay? Ito, lonely. Ha? Ito, malungkot. Malungkot. At tumawag ka sa akin, gusto mandamay ng kalungkutan. Yeah, syempre. Ayan, sige, mandamay ka lang. Yeah, dadamay kita. Jelay, first time mo tawagan si Papa Jack? Yes, first time ko lang. Actually, as in ngayon lang, 30 times ako nag-dial bago kita mo-connect. Nanghirap. Talagang bilang. Talagang bilang na bilang ko, promise. Nakalagay pa sa caller ID ko 28 times lang. Ay, hindi, 30 po kayo. Okay, fine, whatever. Alright, Jelay. Ano ang paglilengkod ko sa'yo? Gusto ko sanang ano yung nararamdaman ko. Kasi talagang gulong-gulo na ako. Sige. Meron na akong baby. Okay po. 2, twins ang anak ko. Mag-4 months na this coming 23. Yun sana gusto kong i-ano sa inyo kung ano ba yung dapat mong gawin. Kasi, yung tatay ng anak ko, so wala siya. Dahil sa piling ko, mula nung nanganak ako, hanggang sa... Teka lang po, etong tatay ng anak mo? Oo. Kayo ba o hindi? Ano po? Kayo ba o hindi? Kami? Sinenervous kasi ako, promise. Sige po. Okay, ganito. May anak ka. Hello? Hello. May anak ka. Meron po, kambal. Ano po yung... kambal? Yes. Parang si MM tsaka si MJ. Tuloy. Ngayon, anong problema? Nagkahiwalay na kayo ng tatay ng anak ko. So bakit po kayo naghiwalay? Kasi nalaman ko na may anak siya sa asawa. Teka lang po ha, liliwanagin natin ang tama ito. Okay. Nung nalaman mo na may anak at asawa siya, sila pa rin ba nung asawa niya ngayon o nakaraan niya ito? Nakaraan, pero... Hindi niya pinagtapat? Yun ang sabi sa akin. Ano po? Still now sila pa rin. Yun ang sabi sa akin. Hindi nakaraan yun kung sila pa rin, di ba? Oo, iba kasi yung nakaraan. Kasi ako mga kaibigan, naniniwala ko pag galing ka sa ganyang relasyon, siguro naman allowed ka pa rin na mag-move on sa buhay. Lagay, di ka na pwede magmahal. Pwede pa din. Kasi kasi ang sakit yung, masakit pala yung ganun. Actually, ang masakit dyan yung tinago sa'yo. Sana bago mo binigay sarili mo sa kanya. Till now, hindi ko siya, hindi ako makarecover. Hindi ko alam kung paano ko marirecover. Gano'ng katagal na po kayong hiwalay? Gano'ng katagal na po kayong hiwalay? Mag-6 months na. Mag-6 na buwan. Sino pa nakipaghiwalay? Ako. Ikaw. Nung araw na maghihiwalay po kayo, paano mo po sinabi sa kanya na ayaw mo na? O nag-umpisa mo na sa mahabang araw na kailangan nyo hindi nag-uusap hanggang sa dumating yung punto na kailangan nyo maghiwalay o biglaan na ba ito nangyari? Ay hindi. Hindi sinasadya. Kasi nakatira ako sa kanila, lumayas ako sa bahay namin, buntis na ako. Ganon. Maglilipat na sila ng bahay. Then, kasama ko yung pamilya niya. Ang masakit kasi kasama ko yung nanay niya, yung tatay niya. Hindi sinabi sa'yo? Hindi nila sinasabi sa akin na meron ng asawa si June yung lalaki. Okay. Tapos, yun, hanggang sa maglilipat na sila ng bahay, syempre, dinulungan ko yung nanay niya kahit buntis na. Talagang, nakita ko doon sa kwarto, sabi sinasadya, may envelope doon. Envelope? Marriage contract? Nakita ko yung marriage contract, yung birth certificate ng anak niya, lahat. Buntis ako noon. Parang sakit nun, seriously yung mundo ko na halos, sakit yun. Muntik nang, nag-aninsiyan ko, nag-contract. So, sobrang sakit. Yun parang gumuho yung mundo ko. Hanggang ngayon, kaya ko sabihin na mag-move on ako, pero hindi ganun eh. Kasi alam mo, Jelay, feeling ko kung nag-effort siyang iupo ka sa isang sulok at kausapin ka ipagtapat ito para matanggap mo, kung nakaraan naman talaga yon, iba yung sitwasyon di ba? Pero yung para matuklasan mo pa, di ba? Masakit to, mga kaibigan. Alam mo yung feeling ng buntis ka, hindi po. Binigay mo lahat, hanggang sa magbuntis ako. Nalaman ko, 6 months na yung siyang ko, 7, mga ganun. Ang sakit eh. Yung parang
kulang na lang malaglag pati anak ko. Huwag naman po, buti naman. Okay, ma'am, naghiwalay kayo nung araw na aalis ka na doon, ayaw mo na. Oo, Diba, it's too painful to you to bear that. Lahat ng katunayan, katibayan. Mula nun, ay paghiwalay ako sa kanya. Ano po ang sinabi niya? Tinry ba niyang i-save kung ano man ang meron sa inyo o talagang tinanggap na niya na yun talaga yung pupuntahan? Inawat niya ako. Nandun yung time na inawat niya ako. Pero, andun pa rin yung, hindi niya inaamin na kasal siya. Ayaw niya aminin talaga sa akin lahat na may anak siya. Lalaki talaga? Nakita ko na lahat eh. Ayaw pa rin. Yung mga gano'n. Hindi ako yan, kambal ko yan. Parang, diba? Parang sakit-sakit. Yun ang hanggang ngayon hindi ko masabi sa sarili ko. Paano ko magsisimula? Paano ko sisimulan lahat? Andito na yung anak ko. Ano pong tanong niyo sa akin? Paano magsisimula sa lahat ng to? Question. Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Mahal ko? Yung, sa totoo, meaning ko, hindi ko masabing mahal ko eh. Sa ngayon nararamdaman ko kasi parang galit. Okay. If I take away all the angers and the pains sa puso mo, at kumatok yan sa pintuan mo tonight, would you have him back? You became a friend of mine. Parang siguro, hindi na siguro. Ayaw mo na. You're willing to go on in life without him. Well, wala tayong magagawa. Ibig sabihin, nag-decide ka na dito. Wala ka na palang kailangan tanong sa akin. Kasi buo na yung desisyon mo eh. Kung nakaantabay siya, nang gusto mong sabihin sa kanya. Sabihin. Parang naman eh, bakit? Yun lang naman dumugos-isip ko, bakit? Alam mo, Jelay, whatever question you have right now, hindi na natin pwede pang ibalik kung natuklasan mo. Diba? Yung bakit na yan would only pacify you to a certain point. Diba? Pero hindi pa rin pwedeng ibalik nito yung sakit na nararamdaman mo, not unless magpatawad ka. After all, Jelay, tatay ito ng anak mo. Kung hindi mo kayang ibalik yung relasyon nyo bilang mag-asawa, at least you keep a good relationship para sa bata. It's already a crime na bago pa ipanganak ang bata, wala na siyang family. Pero katotohanan ng buhay, hindi po lahat na nabuntis magkakaroon ng asawa. Meron kasi makakatin na hindi naman kasal, nagpapahubad ng panting. Okay. Isa ka na doon. Kasi kung nagpakasal ka sa kanya, inuna mo ang kasal bago mo pinaamoy sa kanya yung kwan mo, diba, malalaman mo hindi siya pwedeng kasal kasi kasal na siya. Nakuha mo yung punto ko? At some point, dapat hinihiling nyo ito sa inyo, diba? Para sa inyo to eh. Pero dahil siguro, naghalikan kayo na wala strap number mo nang hindi inaasahan, nakalimot kayo, ayan, nagbunga, nandiyan na yun, wala tayong magagawa. Tama, mali? Tama. Naghiwalay kayo, chain of events, pero tarantado yung lalaki niya, ibig sabihin sa'yo kasal na siya, hindi sinabi sa'yo, and you are so hurt, di ba, na sobra. Ayaw mo na mag-umpisa pa ulit kasama siya. Di ba, ang gusto mo na lang lumayo sa kanya, kasi pag nakikita mo siya, naaalala yung panlulokong ginawa niya sa'yo. Ganun na nga. Alright. Pero ready ka na magmahal ng panibago? Ready? As of now, hindi pa. Hindi pa. Alright. Willing ka ba na makita siyang, kasi itong tanong ko, yung bang babaeng nakita mong kasama niya na hinasal siya, alright? Sila ba ngayon? Sila? Ha? Sila ba? Sabi niya hindi, pero yun ang sabi ng iba nung nagtuklasan ko na. Asan ba yung babae? Andun din sa kung saan yung lalaki. Paano na? Isa lang lugar nila. Ganon? Sa ilun niyo ko, dinara ka na lalaki sa bahay nila at malapit yung ex. Hindi ba? Oo, siguro wala pang sila? 30 minutes. Nandun na ako sa bahay nung Di ba wala na sila? Pero anyway, wala pa rin yan. Ang akin lang sa Ilonching, isang malaking panloloko na ilihim ito. Pero halimbawa, buong pamilya niya alam. Jelay, Yes. halimbawa, ipinagtapat niya sa iyo to bago mo natuklasan. Mag-iiba kaya ang eksena ngayon? Hindi siguro. Hindi alam mo, naman. mas matatanggap ko kung sinabi niya sa akin noong una pa lang. Yun nga yung tinatanong ko. Diba? Yung tinatanong ko, pag ipinagtapat niya ito bago mo natuklasan, mag-iiba yung eksena? Hindi siguro. Oo. I-rephrase ko yung tanong ko, ha?
kung inamin niya ito sa'yo, nang hindi mo natuklasan, yung inamin lang niya bago mo nalaman, Oo. magagalit ka ba? O hihiwalay ka ba sa kanya? Gagalit? Hindi siguro. Kasi as niya yun eh. Kung inamin niya sa akin. Yun. So, hindi ito usapin ng kung ano ang nakaraan niya. Hindi. Mas Elonsing, di ba? Hindi ito usapin ng kung ano ang nakaraan niya. Ito ay usapin kung ano ang hindi niya inamin sa'yo. Hindi mo na ba siya kayang patawarin? Total nakaraan naman pala niyan. At established naman sa atin na nakaraan niya ito. Kasi mga kaibigan, ito na naman po ako, baka sabihin niya sa akin, nakampihan ko na naman yung lalaki. Ang akin lang, baka kasi galit ka lang sa kanya, pero mahal mo pa siya. Baka po pwede pang i-save. Kaysa mag-umpisa itong lalaking ito ng panibagong relasyon na naman. Bakit hindi na lang ikaw may anak na kayo at mahal mo naman siya? Ewan ko siguro kasi... Pero tama lang, Jella, na you are taking your time to heal. Diba? Tama lang na you are taking your time para gumaling ka because it's not easy, mga kaibigan, diba, to get well after broken-hearted, after mo maging broken-hearted. Sobra. Nalulungkot lang ako na galit ang nagpapahiwalay sa inyo ngayon. Oo, masakit sa akin yun. Kasi ang alam mong pakiramdam ko, hindi ka tatawag sa akin kung hindi mo na siya mahal. I understand, diba? To my understanding, a part of you would want to save whatever you guys had. Kasi tumawag ako. Kasi hindi ko siya mailabas eh. Gusto kong may makausap. Every time na maririnig kita, sabi ko... Tatanong kita ulit, Jelay. Kasi, ganito gusto kong i-establish na yung kasal na yan ay nakaraan na niya. Oo. I mean, mga kaibigan, huwag tayong magpaka-ipokrito, ha? Aminin natin na hindi lahat na kinakasal magkasama ng buong buhay. Hindi ko po kayo hinihikayat. Well, I'm not encouraging everyone, but that's the reality. Okay? Lumabas-labas po kayo ng bahay. Hindi po lahat na kinakasal. Kaya ako, against po ako yung tipo nabuntis, pakasal kayo. No. Ang pagpapakasal, dapat ang pundasyon nito ay commitment at pagmamahalan. Kung wala yan, mga kaibigan, huwag niyo po ipilit. Alright? Paano pag yung kasal na yun ay nakaraan na niya? At ang tanging kasalanan na meron siya sa'yo ay nilihim niya to sa'yo. Pero nakaraan na yun. Wala na ba siyang karapatang mag-umpisa ulit? Di ba meron naman? Ang tanging kasalanan niya hindi siya nagsabi sa'yo. Alam ko masakit, Jelay. Sobra. Masakit, di ba? That's cheating to the max. Di ba? Kasi, sana sinabi niya ng buong-buo sa'yo. Oo, gaya ng... Pero ang problema dito, binigay mo ang sarili mo agad, di ba? Nang hindi mo ganun kakilala yung lalaki. Malaki ang kasalanan niya sa iyo, pero may pagkukulang ka sa nangyaring ito. I'm going to ask you again. Kung nakaraan na niya yung pinakasalan niyang yun. Alright? Kung nakaraan na niya yun, at ikaw yung minahal niya, iniwan mo siya. Ang ibig sabihin nito, magmamahal siya ulit. Hindi na yung ex niya. Mag-uumpisa siya ulit ng panibago. Hindi ba mas maganda kung sa'yo na lang siya mag-uumpisa, total ikaw yung mahal niya? Paano sabi mahal niya ako after lahat ng ginawa niya? Ano ba ang ginawa niya maliban sa itago sa'yo ito? Yun lang naman. Sinabi niya sa akin That's my point. Gusto ko siyang gawan ng alibay, mga kaibigan, because I'm coming from a point na gusto kong isave tong relasyon na to. Dahil sa pakiramdam ko, there's so much potential sa relasyon na yung dalawa. May kambal kayo. Paano mo siya isa-save kung mismo siya? Wala rin naman. You cannot forgive him? You cannot forgive him? Anong ibibigay ko sa kanya kung siya naman wala? What do you mean wala? Wala. alam niyang nandito ko, alam niya saan ako. Wala siya. Paano kung, kahit siya mismo eh. Ganun ba? Ganito gawin natin, Jelay. At some point tonight, gusto kong sabihin sa'yo na right now, it doesn't really matter kung sinong tama, kung sinong mali. What matters a lot right now, anong nararamdaman mo?
Ako. If I take, ano na lang, ano? I think you are decided, di ba, to go on